Hello guys. So, ang topic natin for today, eto, mga senyales na may nilalanding iba ang partner mo. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. Whoops, disclaimer muna tayo. So, itong mga babanggitin ko ay tungkol sa cellphone technology. Okay? So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, eto, yung kapag magkasama kayo at biglang tumunog ang kaniyang telepono, aligaga at hindi siya mapakali. May something yan na itinatago. May kababalaghan niyang ginagawa. Red flag agad yan, okay? Meron niyang kausap. Meron niyang nilalandi or kalandian sa kanyang phone, okay? Kaya kapag magkasama kayo at biglang may notification na dumating, tumunog, nag-ring ang kanyang telepono, hindi na yan mapakali. Ibang-iba yung reaction ng kanyang mukha. Para siyang takot, para siyang ninenervyos, para siyang na-shock. Ganon po ang reaksyon ng taong may ginagawang kalokohan. So, ang mga ganyang sign na nakikita mo sa partner mo, red flag agad yan. Number one. Number two, eto yung kapag magkasama ulit kayo, kapag siya ay busy sa kanyang cellphone or ginagamit ang kanyang cellphone, nakatagilid yan. Kapag nandito ka sa side na 'to, nakatagilid yan. Hawak-hawak ang kanyang telepono. So, 'pag gano'n siya, kapag nandito ka sa side or kapag nandoon ka naman, nakaganyan siya. Nakatagilid or nakatalikod yung phone sa'yo para hindi mo makita yung pinaggagawa niya or yung activity sa kanyang phone, okay? Kapag madalas mong napapansin yan, sigurado na meron yang itinatagong sikreto, okay? Madalas meron yang kalandian, okay? Bakit ayaw niyang masilayan mo or makita mo ang kanyang pinaggagawa, di ba? Kaya kapag magkasama kayo tapos gano'n ang nakikita mo sa kanya, 'pag gano'n, 'pag gano'n, naku, sigurado yan na may kababalaghang ginagawa yan, okay? May kalandian yan sa kanyang cellphone, promise. Number two. Number three, eto yung kapag hindi niya ginagamit ang kanyang phone at magkasama kayo, yung phone niya ay nakataob. Nakataob yan. Bakit nakataob? Siyempre, kapag may dumating na notification or message or anything, nakaset na yan. Hindi na yan tutunog, nakasilent na yan. Madalas kasi kapag may dumarating na message, may call na dumarating, nag-o-open yung screen, di ba? Or may flash yung screen. At kapag hindi yan nakataob, mapapansin ng partner mo. Kaya yan nakataob para wala siyang makita. Di ba? Kapag itinaob mo ang cellphone mo, halatang halata, mas lalong maghihinala ang partner mo. Bakit itataob, di ba? Normally naman, hindi ganon ang style ng cellphone. Kaya kapag yung partner mo, tinataob ang kanyang telepono na may ginagawang kalokohan yan, may kababalaghan, meron niyang kausap, kalandian, promise. Number three. Number four, laging hawak ang kanyang telepono kahit pupunta yan sa banyo, kahit maliligo yan, dala-dala ang telepono. Matutulog yan, nasa ilalim ng kanyang unan. Or talagang nakatago, di ba? Nakakapagtaka, bakit hindi niya maiwan sa mesa, bakit hindi niya maiwanan ang kanyang telepono? Kasi, nako, meron niyang kalokohang ginagawa. Of course, hindi ko nila lahat, pero most of the time, kapag ganyan ang ginagawa ng partner mo, ganyan ang asal niya sa kanyang telepono, meron niyang kalandian dyan. May karelasyon yan sa kanyang telepono. Alam niyo, ang telepono, nandyan na lahat. Yung ginagawa, activity, kalokohan, nangyayari sa daily activity ng partner mo, nandyan lahat sa telepono. Kaya kung may gusto kang malaman, masama man yan or mabuti, madalas matutuklasan mo yan sa telepono. So ayan po, ang number 4. Number 5, kinakabahan yan kapag biglang tumunog ang kanyang telepono. At kapag lumapit ka sa kanya, bigla-bigla niyang i-off. Di ba? Or ilalayo niya ang telepono. Ganon yung reaksyon niya. Kaya ganon ang kanyang kilos dahil may itinatago siya, may ginagawa siyang kalokohan. Di ba? Bakit? Kapag lumapit ka sa kanya,
ay parang takot na takot tapos mabilis na kinakalikot, ino-off yung screen, di ba? Kasi alam niya sa sarili niya na delikado siya kapag nakita mo yung ginagawa niya. Kasi niloloko ka. Meron na siyang pinaggagawang kalokohan doon. Meron siyang kalandian doon. Kaya, ladies and gentlemen, red flag agad yan, okay? Number 5. Number 6. Ito naman yung kapag hindi kayo magkasama. Okay? So, nakikita mo na naka-online siya. Pero, ang tagal niyang mag-reply o hindi niya sinisin ang iyong mga messages sa kanya. Pag tumatawag ka, hindi niya sinasagot. So, alam nyo, ito yung madalas ginagawa ng mga taong may kalokohang ginagawa sa relasyon. Kahit may time naman sila, kahit may vacant time sila, yung time na yon ay nakalaan para doon sa taong kanilang alandian. Kaya kapag ikaw ay nag-a-attempt na mag-communicate sa kanya, hindi siya available sa mga times na yan. Kasi yung time na yon busy siya sa pakikipaglandian. Kaya kung mag-reply man yan, ay matagal. Siguro ilang oras pa ang lilipas. Tapos sasabihin niya busy siya. Okay? Or sabihin niya, hindi niya nakita. Wala siyang data. At kung ano-ano pa ang mga dahilan. Pag nagdadahilan na ang partner mo, huwag kang maniwala dyan. Sa panahon pa ba ngayon, yung mga mawawalan ng signal, mawawalan ng data, nako, huwag kang maniwala. Wala siya sa bundok ibok-ibok para mawalan ng data. Napakaraming paraan para magka-load. Kaya huwag kang maniwala. Okay? Number 6. Number 7. Kapag magkasama kayo at biglang may tumawag or may kausap siya sa kanyang phone, biglang lumalayo yan. Lumalayo, umaalis. Bakit kailangan niyang umalis? Diba? Doon pa lang sa ganyang kilos, mag-iisip ka na, magtataka ka na. Diba? Kapag walang ginagawang kalokohan yan, kapag yung usapan na yan ay walang halong mali siya at kalokohan, hindi siya aalis. Kahit marinig mo yan, okay lang, di ba? Bakit kailangan niyang umalis, lalayo, para hindi mo marinig ang pinag-uusapan, di ba? Hindi siya kakabahan, hindi siya aalis, kahit marinig mo pa lahat yan, okay lang, di ba? Pero kapag yan ay tumayo at umalis na, delikado yan, okay? Kapag ganyan ang ginagawa ng partner mo, may kalandian na yan. Ibang tao yun. Meron silang ginagawang sikreto, kalokohan. Promise yan. Number 7. Number 8. Naka-silent or naka-off ang kanyang data kapag magkasama kayo. Itong discarding ito ay diskarte or gawain ng mga taong loko-loko sa relasyon. Siyempre, kapag naka-off yung data, wala nang darating na notifications dyan kasi wala nang connection eh. Wala nang internet. Kaya kapag magkasama kayo ng iyong partner tapos napansin mo na tila yata napakatahimik ang kanyang cellphone, may itinatago yan, di ba? Kilala mo ang partner mo na talaga namang hyper or sobrang active at busy lagi sa kanyang phone. Tapos kapag magkasama kayo, walang activity, magdududa ka talaga. Sigurado yan na may kalandian yan, promise. Number 8. Number 9, malinis na malinis ang kaniyang telepono. So, ito naman yung pagkakataon na na-access mo ang kanyang phone. Pero, kapag tinitingnan mo, wala kang makita. Napakalinis. Yung mga activities niya doon ay burado lahat. Yung history ng kung anong-anong pinaggagawa niya, malinis na malinis na. So, as in literal, na wala kang makikita. Okay? Alam nyo, ginagawa niya yan para wala ka talagang makikita, wala kang matutuklasan unless na ikaw ay sobrang techy, high-tech at magaling sa ganyan. Siguro may makikita ka pero sa normal situations, wala talaga. Kasi burado na lahat. Wala nang trace na makikita dyan. Okay? Ganyan. Kaya ladies and gentlemen, kapag napapansin mo na ganyan ang telepono ng partner mo, pero sobrang active niya sa kanyang phone, magduda ka. Okay? May ginagawang kalokohan yan. Siyempre, ang mga taong ganyan, ayaw nila na sila ay mahuli. Kaya siyempre, kapag inilalatag na yung phone nila, malinis na yan. Wala nang bakas ng nakalipas. So, ayan po, ang number 9. Number 10, ito yung hindi mo ma-access ang kanyang phone.
So, ito na yung ang kanyang telepono ay guarded ng passwords. Kung na-access mo at nabuksan mo doon sa unang password, maaring yung mga apps, yung mga ibang ginagamit doon, hindi mo rin mabuksan. Kasi may sariling password bawat application or bawat file. So wala ka talagang makikita, hindi mo mabubuksan. Ganon katindi ang mga tao na may ginagawang kalokohan. Talagang napakalakas yung ginagawa nilang security sa kanilang device na hindi mo ma-access kahit kailan. Nakikipagrelasyon ka sa isang tao na mahal mo, pero punong-puno ng lihim, ng kababalaghan, ng kalokohan. Yung mga tao na ang dinadahilan ay privacy for privacy, sana hindi na lang kayo nakikipagrelasyon kapag yan ang iyong dahilan. At madalas, ang mga taong nagdadahilan ng privacy, yan yung mga tao na may ginagawang kalokohan. May kalandian yan. Kaya, ganyan ang ginagawa sa kanilang telepono. Number 10. So, ayan lang ang ilan sa napakaraming mga gawain or ginagawa ng partner mo sa kanyang telepono kapag siya ay may ginagawang kalokohan, may kalandian. Okay? So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.